That's why all the ground units are put on high alert at the same time with our counterparts sa PNP. Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. ISIS tutugisin ang kasundaluhan matapos akuin ang pag-atake sa Marawi, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Vina-validate na ng Armed Forces of the Philippines ang mga lumabas na ulat ng pag-ako ng Islamic State ng responsibilidad sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi. Ito ang inihayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad. Unang-una, nakakalungkot po na malaman natin ito kahapon at unang first Sunday, no? Mass during the Advent Mass na dinulog dito sa loob mismo ng MSU compound, na kung saan apat po ang immediately na namatay at ang reports po ngayon natin is around 54 po yung mga injured na civilians, and out of these 54 po, 7 po ang naiwan na sa hospital na nagpapagmot. All the rest po were discharged from the hospital. Nalulungkot po kami at nakikiramay sa mga pamilya ng mga biktimang ito, at kinukondena po ng Armed Forces of the Philippines itong ganitong gawain ng acts of terror dito sa ating mga komunidad. We're still actually yesterday, the PNP and together with the Armed Forces of the Philippines has already initiated its investigation to really identify, no, particularly itong bomb signature that we're looking into, para mas malaman po natin kung sino po ang nasa likuran itong nasabing acts of terror. And although there are claims already coming from the ISIS that claimed these particular actions, the Armed Forces of the Philippines is still validating this particular information for us to really make sure po na alam po natin kung ano ang maging susunod na hakbang nating ipapatupad dito sa bayan ng Marawi. So now po, no, ang ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Romeo S. Browner Jr., is currently nandoon po sa Marawi to make a hands-on, no, assessment. At the same time, ma-assure po natin ating mga kababayan na ito po ay ang AFP po ay on top of the situation and will be implementing a heightened security alert on this particular area, not just in the province of Lanao del Sur, but basically we have included ang heightened alert po dito sa ating sa NCR as pronounced during the press con yesterday. And hopefully po magkaroon po tayo ng kaliwanagan during the conduct of investigation kung sino po ang talagang may o grupo na kung saan po ay ang may kagagawan itong karumal-dumal na pangyayari. Kasabay ng pagsabi na tinitignan din nila ang posibleng pagkakasangkot ng Dola Islamia Mauti Terror Group sa insidente, ayon kay Colonel Trinidad, nakikipagtulungan ang militar sa Philippine National Police para madetermina ang bomb signature na makakatulong sa pagtukoy ng mga responsable sa insidente. Sinabi ni Trinidad na naka-heightened alert ang AFP para masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapabilis ang pag-neutralize sa mga salarin. Binigyang diin ni Trinidad na committed ang AFP sa kanyang mandato na pangalagaan ang mamamayan at estado mula sa lahat ng lokal at dayuhang banta. Ang mga pagpatay sa mga lider ng Abu Sayyaf Group at Mauti Group ng Dola Islamia noong nakaraang linggo ay maaaring maging dahilan ng pambobomba noong linggo, na ikinamatay ng 4 na tao at ikinasugat ng 50 iba pa sa Mindanao State University sa Marawi City. Tinitingnan ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na iyon. Sinabi ni Colonel Xerxes Trinidad, tagapagsalita ng AFP. Nakikita natin dito is ang unang suspect dito is the Dola Islamia Mauti Group, na kung saan ever since naman po, no, during its establishment, they are wanting this the ideological claim na maging caliphate itong ating itong Pilipinas, and these are wanting some international attention, and this could be an action. And also we are also looking into the just recently neutralized na self-proclaimed emir dito sa parte po ng Basilan, which is a member of the Abu Sayyaf Group, no? And of course ito pong news report that we have been receiving that the ISIS has already claimed such actions, itong terrorist act dito sa nangyari sa Marawi. So marami po mga anggulo na ating tinignan, and the intelligence community of the armed forces has to really look into and would like to validate all of these particular reports at bago po tayo makapagbigay ng official na statement kung sino po ang nasa likuran nito. But definitely the armed forces will be committed
in performing its mandate to protect our people and the state from all kinds of threats and these various threat groups, to include from the CTGs and the local terrorist group po. Basically, ito pong terror group na ating kinakaharap sa ngayon. The member of the DI Islamia, Dawla Islamia, Mauti group, no? And we've been forming a particular group cell dito sa atin sa Pilipinas for international recognition, particularly with the ISIS, no? These are foreign inspired groups na kung saan mapabilang po ang ating bansa to their part ng isang caliphate that they're trying to form. And ito pong ISIS is Islamic State of Iraq and Syria is actually trying to globalize their links and terror cells, no? And nagkakaroon po tayo ng formations dito sa atin sa bansa. And ito po yung ating hinahadlangan at hindi po natin pinababayaan na magtagumpay. And yung pong nangyari doon sa kanilang mga neutralizations of the different terror leaders, to include po yung mga iba pang mga miyembro ng pag-surrender sa ating sa gobyerno, ay inakikita po natin itong isang posibleng action or counter-retaliatory acts of these particular groups para masabi po nila that there still exist and would want, no, to impress in the international community that they do still exist in this area. So malaki po ang tinitignan natin dito at hindi po tayo magmamadali, no, to makapagbigay ng information. We're looking into this. At ang napaka-importante dito is the ongoing investigation that's being conducted so that makita po natin mismo yung bomb signature, no. Very important yan so that we could reflect on it kung ito po ay part ng mga kung sinong grupo yung gumagawa. At doon natin malalaman kung ano po yung mga grupo na gumawa nitong karumal-dumal na insidenteng ito. Kaya nga po lahat ng anggulo, ongoing po ang ating investigation. We don't want to preempt any informations that would lead to actually mas makita po natin at makulong po natin yung mga nasa likuran nitong grupong ito. However, the Armed Forces of the Philippines has its particular lead, and we will make sure, no, para ma-ensure po ng safety ng ating mga kababayan. That's why all the ground units are put on high alert at the same time with our counterparts sa PNP. At ang ating Chief of Staff po ng AFP have been meeting with the local government units, particularly doon sa Marawi, at andun po siya ngayon para masiguro po ang kapayapaan at ang seguridad ng ating mga mamamayan sa Marawi. Tinutukoy ni Trinidad ang pagpatay sa isang hinihinalang pinuno ng Dawla Islamia, isang grupong Islamic State-inspired, at 10 iba pang mandirigma sa bayan ng Dato Hofer, Maguindanao del Sur, noong Biyernes 1 ng Desyembre, at ang pagpatay sa lokal na leader ng Abu Sayyaf noong Sabado 2 ng Desyembre, noong nakaraang linggo. 4 na tao ang namatay at 50 iba pa ang nasugatan matapos sumabog ang bomba sa loob ng Dimaporo Gym sa MSU sa pagdiriwang ng Catholic Mass. Inaako ng IS ang pananagutan sa pambobomba, at sinabi ni Trinidad na tinitingnan ng AFP ang posibilidad na ang Mauti Group ng Dawla Islamia na IS-inspired ay maaaring isa sa mga responsable sa pambobomba. Inihayag ni dating PNP Chief at kasalukuyang Senator Ronald De La Rosa na kailangang masusing pag-aralan ang pagdedeklara ng state of lawlessness sa Marawi dahil sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University. Pareho silang act of terror, di ba? Pareho silang act of terror, pero in the case of yung Marawi, talagang nandyan yung pwersa na nag-hold dyan sa lugar, sa buong syudad ng Marawi, hinawakan nila, so talagang mabigat yun. Kailangan talagang mag-declare yun ng business. Pero ito naman, isa, baka muna sabihin natin, isolated incident ito. In that isolated incident, gagawa agad ng gano'n. As I've said, it needs further study. Kung ikukumparaan niya sa Marawi siege na nangyari noong 2017, ay magkaibaan niya ito sa insidente ng pagsabog sa naturang universidad. Bagamat parehong gawain ng terorista ang dalawang insidente, kinakailangan na magdeklara ng state of lawlessness sa kaso ng Marawi siege dahil mayroong mga puwersa na nag-okupa sa buong lungsod. Habang sa kaso naman ng MSU, posibleng ito ay isolated incident kaya't kailangan pa ng iba yung pag-aaral. Matatandaan na noong 2016, idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang state of national emergency dahil sa 5 buwang Marawi siege ng mga local warlords at maging ng mga teroristang grupo at relihiyosong ekstremista. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video.
Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.